Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang mga samahang pangkababaihan at mga kalagayang panlipunan. Sa puntong ito ay ating bibigyang pansin ang mga kilusang pangkababaihan sa Timog at Kanlurang Asya. Nakita ng kababaihan sa Asya ang kahalagahan ng pag-oorganisa upang maisulong ang kanilang interes at marinig ang kanilang mga boses, sapagkat minsan na nilang naranasan ang iba't ibang anyo ng pang-aapi at diskriminasyon sa lipunan at sa kanilang pamilya. Mahalaga ang pagkakaroon ng mga kilusang pangkababaihan, sapagkat sila ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga karapatan ng kababaihan. Alamin natin ang ilan sa mga kilusang ito sa ilang mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Mababa ang katayuan sa lipunan ng kababaihan sa India. Subalit noong sumapit ang ika-19 na siglo, naging aktibo ang kababaihan sa paglahok sa mga kilusang nagtataguyod ng reformang panlipunan. Ang ilan sa mga kilusang na itatag ay ang Bharat Ashram ni Keshav Chandra Sen ng Brahmo Samaj taong 1870. Ang Arya Mahila Samaj na itinatag ni Pandita Ramabai at Justice Ranade taong 1880. Ang Bharat Mahila Parishad taong 1905 at ang Anjuman-e-Khwatin-e-Islam na itinatag ni Amir Unisa. Ang mga kilusang ito ay nakatulong sa kababaihan upang maisulong ang kanilang karapatan sa edukasyon. Ang Women's Indian Association at ang National Council of Indian Women ay nangampanya sa mga mamabatas upang makapagdulot ng mga pagbabago sa pamumuhay ng karaniwang kababaihang Indian. Tinalakay ng All India Women's Conference ang mga isyu sa paggawa, rekonstruksyon ng mga kanayunan, opyo, at batas ukol sa bata o maagang pagpapakasal. Noong taong 1851, ang mga unyon sa industriya ng tela ay nangampanya laban sa child labor. Binigyang pansin naman ng Indian Factory Act ang hindi makatwirang bilang ng oras ng pagtatrabaho ng kababaihan. Binigyang pansin naman ng All Indian Coordination Committee ang mga issue tulad ng benepisyo sa pagbubuntis, pantay na sahod, at mga pasilidad ng daycare. Nanguna si Sarojini Naidu sa paghimok sa kababaihang gumagawa at bumibili ng asin na huwag bayaran ang buwis bilang protesta sa pamahalaang Ingles. Pinamunuan din niya ang Women's India Association na mangampanya upang ang kababaihan ay mabigyan ng karapatang bumoto noong taong 1911. Noong 1950, ang karapatang bumoto ay iginawad sa kababaihan. Ipinagbawal naman ng Factories Act ng 1948 ang pagtatrabaho ng kababaihan sa mga delikadong makinarya habang umaandar ang mga ito. Nagbigay rin ito ng wastong pasilidad na pangkalinisan, daycare, at kompulsaryong maternity leave. Nagtalaga naman ang Mines Act ng 1952 ng hiwalay na palikuran para sa mga lalaki at babae. Ginawang legal ng Hindu Marriage Act ng 1955 ang diborsyo. Ang partisipasyon ng kababaihan sa Pakistan ay bunga ng pakikipaglaban sa mga mananakop bago pa ang taong 1947. Ang kababaihang Muslim ay naging aktibo sa paghingi ng pagbabago sa edukasyon. Pinamunuan sila ni Syed Ahmed Khan. Aktibo rin sila sa kilusang Khilafah bilang pagsuporta kay Turkish Khilafah na naging simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim. Gayon din naging aktibo sila sa paghingi ng isang malayang Pakistan. Ang Pakistan ay may malakas na kilusan ng kababaihan na nakatulong upang ipagtanggol ang proseso ng demokrasya sa bansa.
Sa panahon ng pamumuno ni Zulfikar Ali Bhutto, nagkaroon ng mga pagbabago sa pagtingin sa kababaihan. Sa pamamagitan ng saligang batas ng taong 1973, may mga probisyon na nagbigay ng pantay na karapatan sa kababaihan. Kasama na rin ang pangalan ng 10 posisyon para sa kababaihan sa National Assembly at 10 bahagdan sa Asambleyang Panlalawigan. Ang kababaihan ay nahirang sa mataas na posisyon sa pamahalaan. Ang ilan sa mga samahang itinatag ng kababaihan sa gitnang bahagi ng 1970 na pinamunuan ng mga may pinag-aralan ay ang mga sumusunod. Ito ay ang United Front for Women's Rights, ang Women's Front, Aurat, at Sirkatka, na sa kalaunan ay naging instrumento sa pagkakaroon ng Women's Action Forum. Sa paglipas ng mga taon, pinangalagaan nila ang mga karapatan ng kababaihan. Sila rin ang nakipag-usap sa mga pinuno ng pamahalaan at mga partidong politikal tungkol sa mga isyu ng kababaihan. Pagkatapos noong 1988 election, isinilang ng WAF ang kanilang charter demands, na kung saan ay inilahad nila ang isang komprehensibong programang politikal para sa kababaihan. Dahil sa impluwensya ng WAF, ang Sindhian Tehreek, isang partido politikal sa Sindh, ay nagtagumpay sa kanilang kampanya laban sa maagang pag-aasawa o child marriage at poligamya. Gayon din ang karapatan ng kababaihan sa pagpili at pagpayag sa mga mapapangasawa. Dahil sa kahinaan ng civil society at mga partidong politikal, gayon din ang mapaniil na kapasidad ng Estado, ang mga kilusang kababaihan sa bansa ay kritikal sa patuloy na pagtatanggol sa mga karapatang pantao at mga karapatan ng mga minorya sa Pakistan. Ang kababaihan sa Sri Lanka ay hindi gaanong nakalalahok sa politika. Kaalinsabay sa patuloy na digmaang sibil ay ang patuloy na paglabag sa mga karapatan ng kababaihan sa bansang ito. Pumapangalawa lamang sila sa mga kalalakihan pagdating sa papel na ginagampanan sa sistemang politikal. Dahil dito, pinalakas ng nahalal na People's Alliance ang probisyon ng Kodigo Penal na may kinalaman sa pang-aabuso sa kababaihan at mga pagbabago sa batas na may kinalaman sa panggagahasa, sexual harassment at iba pa. Ang isa sa mahalagang samahan na naitatag noong taong 1984 sa bansa ay ang Mother's Front bilang protesta sa pagkawala ng isang miyembro ng isang pamilya na inaresto at ikinulong ng mga sundalo. Samantala, ang Sri Lanka's Women's NGO Forum na binuo ng iba't ibang samahan ay naging aktibo sa pagtataguyod ng partisipasyon ng kababaihan sa politika. Para sa kababaihan, ang naging implikasyon ng digmaang sibil ay ang pagkakaroon ng panibagong direksyon sa isyu ng kababaihan. Ang Women for Peace na itinatag noong Oktubre taong 1984 ay nagsilbing bantay sa militarisasyon ng Sri Lanka. Naging aktibo rin sila sa iba't ibang mga samahang nagtatanggol sa mga karapatang pantao at karapatang sibil. Ang kilusan ng mga kababaihan sa Bangladesh ay sinilang bunga ng kilusang nasyonalista. Noong taong 1970, ang makakaliwang Mahila Parishad ay itinatag. Ito ay itinuturing na pinakamalaking samahan ng kababaihan sa bansang Bangladesh. Naimpluwensyahan nito ang pagpapatupad ng mga polisiya sa pamahalaan. Kabilang dito ang kampanya na sumuporta sa batas na ipinagbabawal ang pagbibigay ng dote at ratifikasyon ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, o CEDAW. Ang pagdami ng mga samahang pangkababaihan sa Bangladesh ay tugon sa mga kaganapan sa bansa simula pa noong 1980. Ang mga samahan ng kababaihan ay instrumento sa pagpapatalsik kay Hussein Ershad. Siya ay pinatalsik dahil sa pamumulitika
gamit ang relihiyong Islam at ang pagpigil niya sa demokrasya. Sa pamamagitan ng United Women's Forum, hiniling ng kababaihan ang ratifikasyon ng CEDAW. Hiniling din nila ang magkakaparehong kodigo sibil at dagdag sa kota ng kababaihan sa serbisyo sibil. Maliban sa samahang ito, naitatag din ang Collective Women's Platform na pumigil sa anumang uri ng karahasan sa kababaihan. Isinilang din ang platform against sexual harassment. Sa kasalukuyan, ang hamon na kinakarap ng kababaihan sa Kanlurang Asya ay ang higit na pagtingin sa kanilang ginagawa upang matiyak ang pagkakaroon ng pantay na karapatan, ang kalalakihan at kababaihan. Ang rehiyong Arab ay binubuo ng mga bansang Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian Territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates at Yemen. Sa rehiyong ito, ang partipasyon sa politika at paghahanap buhay ng mga kababaihan ay hindi halos nagbago. Milyong-milyong kababaihan ang nangangailangan pang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Sa Kuwait at Saudi Arabia, iligal para sa mga kababaihan ang makilahok sa eleksyon dahil sa kanilang kasarian. Bagaman, ang mga pamahalaan sa rehiyong Arab ay hindi pa rin tanggap ang ideya ng pagpapalaganap sa mga karapatang pantao. Noong 1982, pagkatapos ng pagpupulong ng mga grupo ng civil society sa karapatang pantao na ginanap sa Cyprus. Maraming NGO ang bumuo ng mga samahang pangkababaihan, samahang pangkapayapaan at Women's Coalition for a Just Peace na aktibo sa Israel. Karamihan sa kanila ay patuloy na nakikipagdialogo sa kababaihang Palestinian upang magkaroon ng solusyon sa mga problema na maaaring maging instrumento sa pagkakaroon ng kapayapaan sa kanilang bansa. Bagaman ang mga samahan sa karapatang pantao sa kanluran ay napangibabawan ng mga kalalakihan, ang mga samahan ng kababaihan ay unti-unti naman nang kinikilala. Sa panig ng grupo ng kababaihan, pinag-aralan nila ang mga batas at polisiya na nagdudulot ng diskriminasyon sa kababaihan. Sila ay humingi ng pagbabago na mangangalaga sa pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga babae. Gayon din ang pagbibigay ng pagkakataon na makilahok sa politika at socio-economic na kapangyarihan. Sa loob ng 10 taong pakikibaka, ang kababaihan sa Bahrain, Oman at Qatar ay nagtagumpay na magkaroon ng karapatang bumoto. Samantala, ang kababaihan naman sa Egypt at Jordan ay nabigyan ng karapatan sa diborsyo at ang karapatan bilang mamamayan ng kababaihan ay naibigay din sa taga-Bahrain, Egypt at Lebanon. Sa Jordan, nanguna si Reyna Rania Al-Abdullah sa kampanya laban sa pang-aabuso sa kababaihan. Pinamunuan naman ni Susan Mubarak ang National Council on Women's sa kampanya na baguhin ang batas ng pamilya at ang pagbabawal ng pagkapon sa kababaihan. Samantala sa UAE, ang namuno ay si Sheikh Fatima bint Mubarak. Siya ang nanguna sa pagbibigay ng karapatan na makapag-aral sa kolehiyo at magkaroon ng karapatang ekonomiko ang kababaihan. Dahil sa mga nabanggit na mga inisyatibo ng mga unang ginang sa kanilang bansa, nakatulong ito sa pagbibigay solusyon sa mga isyong kinakaharap ng kababaihan. Ang kapasidad ng mga samahang kababaihan upang maimulat ang publiko sa mga kontrobersyal na issue ay nagkaroon ng pagbabago, lalo na sa mga issue tungkol sa diskriminasyon sa kababaihan at pambubugbog at pananakot ng mga asawang lalaki. Makikita ito sa ibang mga bansa sa Asya, maliban na lamang sa Kuwait, Oman, Saudi Arabia at Syria.
Ang kababaihan sa Kanlurang Asya ay patuloy sa aktibong pakikilahok sa politika. Gayon din sa isyu ng pagkakaroon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli. Paalam!